magsiawit na bayan, pinagpalad ka, dakilang bihayang pangako niya, suminain ha. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tubasin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpalad ka, dakilang bihayang pangako niya, suminain ha. Dakilang biyayang pangako niya, suminain ha. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na Eukaristiya paggunita kay Papa San Pio ika-10 at ang salawikain niya bilang Santo Papa, panibaguhin ang lahat ng bagay kay Kristo. Panibaguhin ang lahat ng bagay kay Kristo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong sugo si Papa San Pio upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ang tanan kay Kristo. Sa pagsunod sa itinuro niya at ipinakitang halimbawa, ipagkalo mong makamta namin ang walang maliw na gantimpala sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Ruth. Si Elimelech, ang nasirang asawa ni Noemi, ay may isang kamag-anak na ang pangalay Booz. Mayaman ito at makapangyarihan. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Noemi, "Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na may iwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag." Sumagot si Noemi, "Ikaw ang bahala, anak." Kaya't si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulot ng mga uhay, kasunod ng mga gumagapas. Ang napuntahan niya ay bukid ni Booz. Nilapitan ni Booz si Ruth at kinausap, "Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid.
Dito ka na lamang mamulot, kasama ng aking mga manggagawa, babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan. Yumukod si Ruth bilang pagbibigay galang at ang wika. Napakabuti ninyo sa akin, gayong ako'y dayuhan lamang. Sumagot si Boaz, nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala. Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at iniuwi sa kanyang tahanan. Sa kapanahunan, pinagkalooban sila ng Panginoon ng isang anak na lalaki. Si Noemi ay binati ng kababaihan, purihin ang Panginoon. Binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at maging gabay sa iyong katandaan. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Kinuha ni Noemi ang bata, magiliw na kinalong at inalagaang mabuti. Siya'y tinawag nilang Obed. Balanay, sinabihan nilang nagkaapo ng lalaki si Noemi. Si Obed ang ama ni Hese, na ama ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Sa tahanan ang asawa ay parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Tayo'y may iisang Ama at Guro na't iisa, si Kristo na anak niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga iskriba at mga pariseyo
ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ng palawit ng laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay mga upuang pandangal sa mga piging at mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong Sabado, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Paliwanag ko po ang salita ng Diyos. Aklat ni Ruth. Sino ba si Ruth? Si Ruth po ang lola sa tuhod ni Haring David. Yung sa Biblia, yung mga taong lumalapit kay Jesus upang pagalingin sila o yung mga mahal sa buhay nila ay mahilom ni Jesus. Ang kanilang sigaw, ang kanilang pagbati kay Jesus, Jesus, anak ni David, maawa kayo sa amin. Anak ni David. Si Haring David, ang tatay niya si Jesse. Ang lolo niya si Obed. Yan ang narinig natin sa unang pagbasa. At ang lolo sa tuhod ay si Boaz. Ang napangasawa niya ay si Ruth. Alam niyo yung Diyos, sana tayo yung batay sa legal, batay sa katibayan. Yan ang panahon natin, di ba? Yan ang linya. Yan ang lohikong pagkasunod-sunod. Boaz, Obed, Hese, David, na si Jesus ay manggagaling sa linyang yan. Ngunit iba ang Diyos. Yung mga dayuhan pa sa labas ng Israel, babae pa na sila'y walang boses. At yung mga walang boses, yung mga hindi pinapansin, yun ang kwento natin. Yan ang kwento ni Ruth. Siya'y masipag, nag-aalaga kay Noemi, na yung anak niya ay si Boaz. Ayan, kaya yung kwento ng pag-ibig, kabaitan, kasipagan, pangangalaga, yan ang nakita ng Panginoon. Tayo yung legal, o nasa ng papeles mo? Ano yung katibayan mo? Basahin ko nga. Iba po ang Panginoon. Sa ating ebanghelyo po, ayon kay San Mateo, yung mga nangangaral, sana hindi po ako hipokrito. Yung mga Pariseo, sabi ni Jesus, tama ang tinuturo nila. Tama, wasto yung sinasabi nila.
Pakinggan nyo. Pero huwag niyong tularan ang kanilang halimbawa sapagkat salungat ang sinasabi nila sa ginagawa. Yabang. Yung pilakterya para mapansin. Yung mga piling mga upuan. Yung mga titulo. Yabang. Peke. Minsan ganun tayo, di ba? Mahilig tayo sa di ba, basta mga kaganapan na nandyan yung mga dignitaryo, di ba? Mahilig tayo dyan. Ang hinahanap ng Panginoon, pagka-autentiko. Kung wala ba yung palamuti niyan, kaek-ekan, gusto natin yung tada, tada, tada. Diba? Yung tahimik, yung patago, na Diyos lamang ang nakakaalam. Tunay. Ano sabi ni Jesus? Huwag niyo na tutularan sa kasi pakitang tao. Pakitang tao. Pagkukungwari, huwad. Hindi ka talaga yan. Kung po yan, haharap po tayo sa Panginoon. Hindi po natin siya maluloko. Kung sino ka, lantaran sa Kanya. Kaya ito po ang hamon sa atin. At yung mga nagpapakababa, yan ang itataas, yan ang itatanghal, yan ang itatampok, yan ang gagantimpalahan, yan ang makakapasok sa paraiso, yan ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Pagnilayan po natin yan, ha? Yung santo ngayon, ang kanyang salawikain, si Papa San Pio X, panibaguhin ang lahat ng bagay kay Kristo. Tingnan mo yung nangyayari sa'yo, yung mga nakakahalubilo mo, ang mga pangyayari sa araw na ito. Sa perspektibo ni Kristo, yan ang ating isabuhay. Tulong ni Maria, ni San Jose, ni Papa San Pio X, ni San Roque. San Roque, napakataas po ng mga kaso. May tulungan niyo po kami. Nawa po ay maging autentiko tayo. Sincero tayo. Tayo po'y tunay. Tayo po'y totoo sa harap ng Diyos. Minamahal ko mga kapatid, mayroon tayong isang Ama sa langit at isang guro, ang kanyang bugtong na anak. Lumapit tayo sa Ama at ipanalangin ang lahat ng kanyang mga anak sa lupa. Tugon po natin, basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang mga tinawag sa ministry ng orden, naway maging tapat at matiyaga sa kanilang banal na tungkulin. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang mga magulang at mga guro, naway maituro sa mga kabataang nasa kanilang pangangalaga ang mabuting halimbawa ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang salita ng Diyos naway maging gabay natin sa ating mga kilos at naway lagi nating asamin na gumawa ng mabuti. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang mga matatanda, nalulumbay at mga may sakit, naway tingnan natin ang may habag at pag-aangin ang kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang ating mga mahal na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama.
Ama naming Diyos, dinadala namin sa iyong harapan ang mga pangangailangan ng mga nakakakilala sa iyo at yaong mga hindi pa nakaririnig ng iyong pangalan. Ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Paghahanda ng nanay ay narito po ang alak at hinapay dala sa altar mo. Aniyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan ang alak at hinapay ay bebendisyonan. Aniyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pagkikinabang. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa iyong pagpapaunlak na tanggapin ang aming paghahain. Loobin mong kaming nagdiriwang na may pagtalima sa tagubili ni Papa San Pio ay taimtim na makaganap at makapakinabang ng wagas sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Kristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaysa ng sambayanan mo'y dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mapumanaw, lalong-lalo na si Padre Roque Ferriols, kapisanan ni Jesus. At lahat ng mapumanaw sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng apostol, Papa San Pio, ika-10, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Heso Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Heso Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap
ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Pagkain kaniyang bigay, komunyon tayong lahat. Tumira sa loob ko, buklod tayo sa Diyos. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa paggunita namin kay Papa San Pio, kami nagsalo-salo sa banal na hapag ay magkaroon nawa ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagparang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, anong ikay narito pa sa daigdig. Maraming gumaling sa pagkantanta mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit, na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinainga, sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang baliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo, ang kana nagsusumamo sa iyo. Makamdanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati
ka namin.